Kumusta kaibigan? Napakabuti ng Diyos sa atin sa araw na ito ng Lunes, 16 sa buwan ng Disyembre 2024. Kumusta na po kayo, Luzon, Visayas at Mindanao? Sa lahat ng mga kapatid nationwide, especially sa Bacolod, sa Negros Occidental, magandang umaga po sa inyo. Kaibigan, yung ating broadcast ay mayroon tatlong layunin. Una, upang samahan ka sa isang makabuluhang paglalakbay na kasama si Jesus at ang kanyang salita. Ikalawa, yung balansing buhay. Pangatlo, yung radical commitment. At sana nga po ay patuloy tayong gabayan ng ating Panginoon Diyos sa maghapong ito. Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. At salamat po sa inyong pagsama sa ating broadcast na Kabrad. Alright, hindi natin alam kung nandiyan na si Sister Apple sa mga oras na ito. Good Alas morning. 5:59. Magandang umaga kapatid na Apple. At kamusta? Anong balita? Good morning. Happy Monday. Okay. Sige mga kapatid, kasama natin si kapatid na Apple para tayo pangunahan sa pananalangin at ibigay sa atin ang Saint of the Day. Let's go ahead, Apple. Good morning. Ayan, magandang umaga po sa lahat ng ating mga live viewers on Facebook. Sa lahat ng mga nanonood, magandang umaga po. Isimulan na po natin sa ating unang panalangin. Let us put ourselves in the most holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Then I sing creed. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made, for us men and for our salvation. He came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. I believe he ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. So muli po, magandang umaga sa lahat. Morning. Sa ngayon po, araw ay ika-15 ng araw ng Disyembre at tayo po ay nasa third week o nasa pangatlong linggo sa panahon ng Adbyento. Ngayong araw po, wala pong santo na pinagdidiriwang ang ating simbahan. Okay. Pero babasahin ko po sa inyo kung dahil ngayon po ang hudyat o ang unang araw ng simbang gabi o ang Misa de Aguinaldo. Ang simbang gabi or Aguinaldo is a devotional 9-day series of masses attended by Filipino Catholics in anticipation of Christmas. It is similar to the 9 dawn masses leading to Christmas Eve, practiced in Puerto Rico, or it's called the Misa de Aguinaldo. Originally, it is intended as a practical compromise for farmers that started working in the fields before sunrise.
This is cherished. Christmas custom Mm. eventually became a distinct feature of Philippine culture and became a symbol of sharing. Ayan. Um, Pinagdinilayan po ng mga Pilipino ang simbang gabi sa kadahilanang ito po ay naging tradisyon na ng mga Pilipino simula noong ito ay nagsimula 19 ito po ay nagsimula 1669 Mm. at dahil ang ating bansa ay napapaligiran ng lupa Mm. at ng tubig, so marami po ang mga magsasaka noong unang panahon, kaya ito po ay kinabibilangan ng karamihan dahil sila ay maagang gumigising at una pa lamang sa pagising ng umaga ay sila na po ay nagsisimba. So yun po Mm. ang history ng simbang gabi. Mag-alay po tayo ng isang panalangin para sa peace of everyone Mm. sa pagninilay at paghahanda sa pagdating ng araw ng Kapaskuhan. Mm. Hail Mary, full of Full of grace, the grace, Lord is the with Lord is thee. with you. Blessed art thou Blessed are you amongst women, amongst women. and blessed is the Blessed fruit is the of fruit thy of your womb, womb, Jesus. Jesus. Holy Mary, Holy Mary, Mother of Mother God, of God, pray for us pray for us sinners, sinners, now and at the hour now of at the our hour death. of our death. Amen. Amen. Mama Mary, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, Son, and of the Holy the Holy Spirit. Spirit. Amen. Amen. Salamat Amen. po, Brother. Meron ba kayong announcement para sa inyong parish, kapatid? Yun po sa aming parokya. Okay. 4 o'clock po nagsisimula ang ating dawn masses o aguinaldo masses. Mm. At gusto ko lang din pong batiin ang palaging nanonood ng iyong mga live videos, ang mga members ng Latin Rosary Missionaries. Talagang nagsasabi sila na nanonood sila. Ayan, kay Sis Cheche, maraming salamat sa pagsuporta at pag-pray palagi. Patuloy natin ipagdasal si Brother Calix at kasama ng kanyang buong pamilya. Ayan, maraming salamat, Brad. Good Okay. morning and God bless you. Alright, mga kapatid, nakasama natin si kapatid na Apple at siya po ay regular na makakasama natin from Monday to Friday. Opo, napaka mapanalangin po ng kapatid na yan at hindi po tayo nagkamali na maisama siya sa ating broadcast ng regular. Oho. And soon to be next year, yung atin pong napasimula na Pray Tayo Global Ministry ay siya rin ho ang hahawak na ho niyan, mga kapatid, para maituloy po. Alright, Sister Apple, God bless sa buong pamilya at sa inyong parish priest, pakikamusta na lang, sana magkita kami minsan ng iyong parish priest at magkape-kape. Yan. Alright, Bishop Patricio, magandang umaga ho sa ating Bishop sa Diocese ng Bacolod, Bishop Patricio Buson, kay Father Dominic Diramas at sa lahat ng mga paring kasama nila dyan sa Diocese. At gusto ko nang i-shout out yung aking parish priestess ng San Juan Nepomuceno, si Reverend Father Luan Torrefranca. Magandang umaga, Padre. Ganon din kay Father Robert. At yung ating seminarista nila Simon saka si Bro Kent. Maraming salamat po sa inyo. At si Sister Malu. At yung lahat ng mga kasamahan natin dyan sa San Juan Nepomuceno sa Sumag. Ganoon din kay Reverend Father Brendan Ray Gamal, ang spiritual advisor po ng CFD Bacolod. God bless, Pads. Sa buong tropa ho ng Catholic Faith Defenders sa Bacolod, Granada, Talok, saka sa Kabangkalan, magandang umaga po. Yung aking ninong na si Bro Ralph Dolosa dyan sa Granada, God bless po. At sa kay Bro Pipito Barbona sa buong tropa natin dyan. Maraming salamat po. Pinabati ko si Bro Christian Paul Gailan, ang presidente namin dito na CFD sa Bacolod, si Bro Harvey Angke, ang Vice President, si George Quiles, ang Secretary, at si JB Akma. Magandang umaga.
Special mention sa ating kapatid na nananalangin at sumusuporta sa atin sa PESMA Plus dyan sa maraming salamat po sa inyo mga kapatid. God bless dyan sa bahagi ng Israel. PESMA Plus. Sa lahat ng mga kapatid na nananalangin po at sumusuporta sa gawain po dito sa Kabrad. Magandang umaga po sa inyo. God bless. Sa kay Bro Noe Dora, nakita ho kami kagabi sa isang dyan sa isang sa hotel dyan po sa downtown. Maraming salamat Bro Noe Dora. Medyo busy ho talaga yung kapatid na ito. Siya po yung kauna-unahang pastor na na-convert into Catholic Church. Maraming salamat Bro Noe Dora sa panahon mo ha. At salamat po rin doon sa magpinsan na na nakasama ho namin kagabi. Kasama ko rin si Bro JB Akma na siyang ginamit ng Lord para makilala ko si Bro Noe. Bernardo Apoyon dyan sa Sumag, magkasama kami nito sa simbahan po. Maraming salamat for praying din po sa atin. Alright. Sa lahat ng mga kaparian ho natin nationwide, especially sa Negros, magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, makinig po tayo. Dito meron kayong panahon sa DYAF. Ito po yung ating istasyon, the Catholic Station, nandyan ho yan sa Katedral, San Sebastian. DYAF 1143 sa inyong talapitan. Makinig po tayo kung meron tayong pagkakataon, alas 6 ng umaga hanggang alas 6 din ho ng gabi yan sila ang kanilang signing off. Right, tayo po'y dadako na sa ating reflection for today. Tayo po ay nasa John chapter 5, verse 33 hanggang 36. Cheche, Portuguese. Good morning. Apo. Alright. 33 hanggang 36 po. Ang sabi ho rito, John is the one to whom you sent your messengers, and he spoke on behalf of the truth. It is not that I must have a human witness. I say this only in order that you may be saved. John was like a lamp, burning and shining, and you were willing for a while to enjoy his light. Last verse, but I have a witness on my behalf, which is even greater than the witness that John gave. What I do, that is the deeds my Father gave me to do. This speak on my behalf and show that the Father has sent me. Mga kapatid, napag-usapan natin kahapon na ang role ni John the Baptist ay ihanda po yung daan ng ating Panginoong Yesus. Magpinsan ho yan sila. Opo. Nakita natin na seryoso si John the Baptist sa kanyang role bilang preacher. Importante yung kanyang role na inihanda ho ang dadaanan ng ating Panginoon Diyos. Rod Nicolas de, magandang umaga bro sa buong pamilya. God bless. At noong unang panahon, upang maipakita ng mga tao na yumakap sa Judaism na sila ay seryoso na yumayakap sa bagong aral. Kasi ang bagong aral ang sabi ni John the Baptist, yung susunod sa akin mas magaling, mas makapangyarihan, na hindi ako karapat-dapat man lang magkalas ng kanyang panyapak. Nakita rito yung humility ng taong ito si John the Baptist, bagamat nauna siya sa tagapagligtas na si Jesus, pero hindi niya inilagay yung sarili niya sa unahan. Bagamat siya yung nauna, mas pinili niyang nasa dulo. Ganda, di ba? Maganda ho yan na for leadership, no? Meron tayong servanthood. No? Hindi natin pwedeng tawaran yung mga tao sa panahon natin ngayon ng mga nangangaral, yung mga evangelist. No, ako po ay pastor pa, ay isa po yan sa mga ginagawa ko, yung pangangaral. Bagamat yung aking pangangaral noon ay hindi ito akma sa turo ng simbahang Katolika. Pero the mere fact that you are preaching the gospel, that you are proclaiming the Lord Jesus Christ to others, especially sa mga Katoliko, yun po yung mga yun po yung mga moments na talagang masaya ako sa isang banda. Ayan.
bagamat pwede ko sabihin sa panahon natin ngayon na ako'y nang niyakap ko ang katuruan ng simbahang Katolika, ilang buwan pa lang ho akong Katoliko, kapatid eh. October 26 ako ng formal na maging miyembro ng aming parish dito sa Sumag. October 26. December ano lang ngayon, 16. Dalawang buwan pa lang, mahigit. October, wala pa nga eh. October, November, December, wala pa. Magdadalawang buwan pa lang si Brad Calix na Katoliko. Mainit-init pa ito, mga kapatid. No? Kaya ho, salamat lang sa Panginoon sa pribilehiyo. So nakita natin si John the Baptist na kinilala siya bilang tagapaghatid ng mabuting balita. Ang sabi diyan, and he spoke on behalf of the truth. Ganun dapat yung mga evangelist. Walang ibang dala kundi katotohanan. Hindi po bit-bit yung ano pa mang bagay, kundi yung katotohanan. At tayo naniniwala, John Paul Ruby, naniniwala tayo na ang katotohanan ay nasa Iglesia Katolika. Wala po sa ibang mga denominasyon na sumulpot lang at ang mga founder nito ay mga tao. Wala sa kanila. Although naniniwala ang simbahan na mayroong elements of truth doon sa mga denominations na yon. May mga elemento lang ng katotohanan pero hindi sila ang katotohanan. Ang iglesia na gintukod sa Ginoo, ang itinayo mismo ni Kristo ay ang simbahang Katolika. At dapat sa isang banda, we have to rejoice sapagkat tayo ay nasa tamang grupo. Ang kulang lang sa atin ay tamang pamumuhay. Okay? Nasa tama ka ng grupo eh. Ang kulang lang sa atin, yung ating talagang dapat lang pag-ibayuhin sa mga susunod na taon, tamang pamumuhay. Doon tayo magko-concentrate, mga kapatid. On behalf of the truth, etong si John the Baptist ay naging pagpapala sa mga Hudyo noong unang panahon. Bagamat medyo ang malungkot na part nun. Bagamat nakilala nila ang liwanag pansamantala lang. Yung pinaka-highlights nito, nang sumulpot si Jesus Christ, nagpakilala siya na siya yung liwanag talaga. Siya yung ibinibida ni John the Baptist. Mantakin mong yung mga taong yung una, winelcome siya sa Jerusalem, di ba? Nakasakay siya ng asno. Winelcome siya. Hosana, Hosana, nasabi ng mga tao eh. Yun ding mga tao na yun ang magsasabi na ipako siya sa krus. Pero mga kapatid, ngayon po ay simula ng Misa de Gallo. At alam po ba ninyo na ako'y pastor pa, no? Ako'y nasa Pangasinan. First time ko ito na ginawa. Itong Misa de Gallo na to, sa Baptist context. Sabi ng miyembro sa akin sa Pangasinan, Pastor, Katoliko ba tayo? Alam mo, sabi ko sa kanila, hindi ba't Katoliko rin naman tayo dati? Ano sama kung tayo ay magaganto na simbang, hindi nga simbang gabi tawag ko, simbang madaling araw eh. Siyempre, 4:30. Madaling araw na po yan eh. Kaya naman simbang gabi kasi siyempre hindi pa sumisikat ang araw. Kaya nasasabi natin simbang gabi sa Katoliko, di ba? Pero ang pinaka-essence nito, malapit na kasi, 9 na araw kasi yan eh. Nasunod-sunod eh. Na hanggang 24 kasi yan eh. Di ba? Yung Pasko naman sa Pilipinas 24 talaga yung niyan eh. Pinaka-highlights di ba? 24 yan. Nagsasama-sama tayo ng 24. Alas 12. Ayan, di ba? 25 na nga yun eh. Pagka alas 12 ng hating gabi, di ba? Anong purpose? Nagpapasalamat tayo dahil, yun nga, yung ating Panginoon Diyos ay naisilang. Bagamat pinag-uusapan niya na hindi sila mapakali na December 25. Sa akin di bali na yung petsa. Di ba? Pero sa ating mga Katoliko, importante yung petsa eh. Doon sa mga kaibigang Protestante at Evangelical, ay hindi sila mapakali sa 25. Hayaan natin sila. Hindi ko lang maintindihan yung mga yan. Bakit tumatanggap ng regalo pag 25? Hindi sila naniniwala na, yan, dyan isinilang, pero tumatanggap ng regalo. Ayan, hindi ko yan maintindihan sa kanila. Tumatanggap ng bonus, di ba? Hindi ko yan maintindihan sa mga kaibigan natin. Magkagayon man, mga kaibigan, maganda ho itong binabanggit. Ang sabi ni Jesus, meron tayong naging human witness si John the Baptist.
Oh, may human witness. I say this only in order that you may be saved. May plano ba ang Diyos sa maligtas lahat ng tao? Hanggat maaari. Yes, sinabi na salita ng Diyos eh. Pero dahil may free will ang tao, hindi niya kokontrolin o gagawing robot ang tao para kumilala kay Kristo. Kasi malaya ho tayong pumili sa tama at mali. Anong tama? Kilalanin si Kristo bilang tagapagligtas. Pangalawa, umanib sa tamang simbahan ay tinatag ni Kristo, ang simbahang katolika. Free will ng tao yon. Marinig nila ang katotohanan, ang pangangaral, maimbitahan sila dyan, ang pangangaral sa homily ng ating kaparian, marinig nila, nasa kanilang pagpapasya. Hindi naman ibig sabihin pumasok ka sa simbahang katoliko, paglabas mo, ligtas ka na. Walang ganon. Kailangan mag-decide ang taong nakapakinig ng salita ng Diyos. Kung siya ay sasampalataya kay Kristo, kasama yung kanyang pananampalataya sa katuruan ng simbahang katolika. Magkasabay yan. Hindi pwedeng hindi mo yakapin ang turo ng simbahang katoliko. Hindi po pwede. Hindi po pwedeng si Kristo lang. Kinakailangan si Kristo at ang turo ng simbahang katoliko. Magkasama ho yan. Inseparable po yan, mga kapatid. Now, sabi ni Jesus, verse 35, John was like a lamp. Now, hindi po siya yung lamp. Ang sabi dyan, like, di ba? John was like a lamp, burning and shining. And you were willing for a while to enjoy his light. Yun yung reality. Sa panahon ni John the Baptist, sa panahon ni Jesus Christ, maraming tao nakikinig. May mga nagpabaptize nga, di ba? Iniwan ang Judaism na siyang religion noong unang panahon. Niyakap ang katotohanan, ang pangangaral ni John the Baptist. Kaya lang sa panahon ng Panginoon Diyos, marami sumusunod kay Kristo. Bakit sumusunod sila? Kasi pinagaling sila eh. Bakit sila sumusunod? Kasi nakakain sila. Di ba sinasabi ni Jesus? Bro, sabi Martin, uy, magandang umaga ho. God bless sa buong pamilya at sa inyong pinsan. Pero din sa akin may bahay na si Annalyn Calixtro. Marami sumusunod sa ating Panginoon noong unang panahon dahil nakinabang sila. Hindi talaga dahil sa sila ay gustong sumunod sa ating Panginoon. Kaya nga, may mga series of talks, di ba, si Jesus. Kung talagang susunod kayo sa akin, di ba, sabi niya, you have to deny yourself, di ba? Take up your cross and follow me. Tatlo yun. I-deny mo yung sarili mo, pasanin mo ang krus mo araw-araw. Hindi sabi doon once a week, once a month, at saka ka susunod sa Panginoon. Sa madaling salita, to be a follower of Jesus noong unang panahon at sa panahon natin is a serious matter. Ulitin ko, to be a follower of Jesus is a serious matter. Kasama dyan yung negosyo mo, maapektuhan yan. Gusto mo sumunod sa Panginoon? Di ba? Kaya nga itong pagpapare, hindi ho basta-basta yan. May mga pare na bago sila naging pare, talagang isinorender yung kanilang trabaho, mga manager. Di ba? Angat na sa buhay, pero mas pinili pa yung simpleng buhay kasi magpapare. Ang pag-aalay ng buhay kay Kristo hindi madali. Pinag-iisipan. Kaya nga itong mga seminarista natin, after ng 4 years ng pag-aaral ng AB philosophy, pinapakawalan yan sila para matiyak nila kung sila may panawagan sa Diyos o wala. Now, kung makakabalik sila sa kanilang ikalawang yugto ng pag-aaral sa theology, talagang ibang usapan na yan. Kung may mga girlfriend yan sila, kakalasan nila yon. Bakit? Si Jesus na kasi. Di ba? Ganun kahirap. Kaya nga hindi basta-basta ang pagsunod sa ating Panginoon Diyos. Apo, hindi ho. Pero mas maganda kung susunod tayo. Kasi wala nang mas maganda pa sa buhay na ito kundi makita tayo sumusunod talaga sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. 6:22 ng umaga sa aking orasan. John was like a lamp, burning and shining, and you were willing for a while to enjoy his light. Ganda ng homily kahapon nung aming pare. Talagang kinakailangan natin mag-rejoice sa kabila ng mga
pangyayari, dilubyo sa ating buhay, bagamat yung mga kababayan natin dito sa La Castellana, malapit dyan sa paanan ng bundok ng Canlaon, di ba? Oh, hindi nila ma-enjoy ang buhay for a while. Pero dahil nga nagsimula na ang Misa di Gallo, kaninang madaling araw hanggang 24 yan, masishift na yung focus ng mga kababayan natin mula sa nangyaring pagputok ng bulkan, papunta rito sa pagyakap sa katotohanan, pwede pa lang matuloy ang Pasko maski na pumutok yung bulkan Canlaon. Di ba? Oh. Hindi lang natin alam kung anong plano ng bulkan na yan. Baka may mga plano siya sa sarili niya. Hindi natin alam yon, di po ba? Pero maganda nito, tuloy ang Pasko maski na may ganon, di ba? May asphalt ng mga nakalipas na araw sa mga karatig lugar. Tuloy ang Pasko. Yan. Kaya ho, mga kababayan, mga kaibigan Katoliko, nationwide, ha? Kung may pagkakataon kayo, dumalo kayo ng Misa de Gallo. Ako sa edad ko, parang hirap ako dyan eh. Ni mag-live streaming ako, hirap ako eh. Oo, kasi medyo maginaw. Medyo pa nagkakaedad na kasi si Kabrad kasi medyo nagkakaedad na tayo kaya medyo mahirap. Di ba? Si Bro Chubby Martin, uy, kaya pang dumalo yan. Oo, sa kanyang pinsan. Oo. Darling May Peñaflor, si Bonga, magandang umaga kapatid. Now, dito po tayo sa last verse. Ang sabi dyan, but I have a witness on my behalf. No, kinilala ni Jesus yung naging role ni John the Baptist na kanyang pinsan. Kinilala niya yung role ng kanyang pinsan. Pero sabi niya rito sa verse 36, the last verse natin, but I have a witness on my behalf. Alam po ba ninyo yung witness, napaka-importante yan. Sa anumang krimen, sa anumang paglilitis, napaka-importante na may tatayong witness. Kaya lang, dalawang klaseng witness eh. Yung witness na binayaran at umiimbento ng kwento sa korte, scripted, yung sasabihin dahil sa mga abogado. At yung witness naman na talagang nakakita ng katotohanan. Kaya nga 'di ba sa hustisya nakapiring yung babae na may hawak ng timbangan, yung babae 'di ba? Simbolo ng justice walang sinisino ang hustisya. Pero hindi ho totoo 'yon sa Pilipinas. Kapag may pera po, impluwensya, ang hustisya napapalitan. Kapag may pera, sino ba yung nasasakdal? Kung kilalang politician yan at may impluwensya, pwedeng paikutin nababayaran. Pwedeng bayaran ng, di ba, mga humahatol, ang mga judges. Hindi naman lahat. May mga matitino naman tayong judges. Pero may mga nababayaran. Pera kasi ang umiiral. Walang takot sa Diyos. Pero dito, binabanggit dito ng ating Panginoon, but I have a witness on my behalf, which is even greater than the witness that John gave. Now, sino po tinutukoy ni Jesus? Ang God the Father. Wala pong ibang witness, walang ibang saksi sa ginawa ni Jesus nung siya ay nagmiministeryo ng 3 taon sa lupa. 3 taon lang nagministeryo. 33 ho, namatay si Jesus Christ. 3 taon lang ho ang in-spent niya doon sa kanyang mga disciples, apostles. But I have a witness on my behalf, which is even greater. Sabi niya, greater to. Ang God the Father ay greater than the witness that John gave. Now, sabi ng Lord, what I do, that is the deeds my Father gave me to do. This speak on my behalf and show that the Father has sent me. Magandang umaga, Seminarian Chris Simon Belaong Abadilla. Sir, magandang umaga po. Ganon din kay Broken. At sa ating parish priest na si Reverend Father Luan. Magandang umaga po sa inyo. Mga kapatid, maganda ho ito. Binabanggit dito ni Jesus Christ.
Ano ang nagpatunay na ipinadala nga talaga siya, na legit si Jesus Christ? Kasi lahat ng ipagawa ng God the Father sa kanya, ginawa niya ho. Past tense, tapos na. Ito pinag-uusapan natin na si Jesus, nasa langit na ho ito, nai-enjoy niya ang presensya ng God the Father at ang God the Holy Spirit, mga kapatid. At siya ho'y nananalangin din at naghahanda sa kanyang ikalawang pagbabalik. Kaya nga sa ating mga Katoliko, importante itong Advent season na ito eh. Hindi ho ito basta-basta eh. May inaantay tayo ngayon. May inaantay pala tayo. Anong gagawin natin? We have to repent. Di ba? We have to repent. We have to change our minds. Pagdating sa kasalanan, bakit tumalikod na ho tayo? Huwag na ho tayo magpasaway sa ating Christian life. Importante ho yan. Yung patuloy na pag-amin ng ating mali, meron tayong confession sa mga kaparian natin. Importante po yan, mga kapatid. At importante na magpatuloy tayo sa biyaya ho ng Panginoon Diyos. Yun po yung mahalaga. As I close, mga kapatid, napaka-importante ho. Itong talatang 36 na ito. What I do, ang sabi ni Jesus, that is the deeds. Importante ito yung ginagawa natin. That's why may pagpapahalaga tayong Katoliko sa good works. Importante sa atin yan. Now, wag sana tayong gumawa ng good works for the sake of arts. Para mapansin lang tayo, pabebe tayo. Hindi ho eh. Gagawa tayo ng mabuti kasi yun ang tama. Kung si Jesus Christ merong ipinagawa ang Ama sa kanya nung siya'y nasa lupa, meron din namang iniwang trabaho sa atin. Ang Diyos, di ba? Importante sa atin yung ating patotoo. Ingatan ho natin yan. Now, gone are the days na sinasabi sa mga Katoliko, mga lasinggero, laman ng kasino, etc. Mga hindi tapat sa kanilang mga trabaho, di ba? Marami kasing Katoliko sa Pilipinas. Minsan, yun ho yung ginagawang pang-trap sa atin ng mga non-Catholics. Hindi nila makita sa buhay natin. Pues, tapusin na natin yan, mag-decide na po tayo. Ilang linggo na lang, tapos na itong 2024, mag-decide tayo, 2025. Anong plano? Importante yun. Kaya nga sinasabi ni Brad Calig sa inyo, seryosohin na ho natin ang buhay pananampalataya. Huwag na tayong maglaro. Tapos na yun, pagiging bata natin. Magsisimba ka kapag ka-trip mo lang, birthday mo lang, hindi ho po pwede yun. Mas maging masigasig tayo sa future. Tandaan nyo, hindi ibig sabihin kayo ay nabinyagan sa Katoliko, langit na kayo. Hindi ho. Ano naman ho kung nabinyagan po kayo? Ano naman po kung na-confirm kayo ng bishop? Ano naman po kung meron tayong apostolate? Kung nabubuhay tayo sa kasalanan, sa mortal sin, wala tayong aasahang langit. Wala po. Paano mo matitiyak na sigurado ka sa langit? Susunod ka sa kalooban ng Diyos. Ano yung kalooban ng Diyos? Patuloy kang manalig kay Kristo. Kilalanin mo si Birheng Maria. Yakapin mo ang turo ng simbahan. Mabuhay ka ng maayos sa gitna ng mga hindi mananampalataya. Sigurado ka sa langit. At least sa purgatorio. Hindi man tayong lahat diretso sa langit pupunta, at least sa purgatorio, doon may katiyakan ka ng papunta ka sa langit. Kasi nga, marami tayong mga impurities di ba? Maski ako ilang buwan pa lang akong Katoliko Maski nga ako, sasabihin ko, hindi ako didiretso ng langit, purgatorio ko Dahil kilala ko sarili ko Lilinisin talaga tayo ng Panginoon Diyos muna doon sa purgatorio na yan Bibihira lang sigurong porsyento sa Pilipinas na re-rekta sa langit pag namatay Karamihan sa atin, purgatorio. Magpasalamat ka na, purgatorio punta mo. Kung sakasakali. Mga kapatid, manatili tayo sa state of grace. Yun lang naman yun Huwag mo namang isipin may confession tayo, gagawa ka ng kalokohan lagi. Total,
Hindi naman chismoso yung mga pari natin pag nagkukumpisal tayo sa kanila. Hindi ho. Pwede kang makalusot sa pare, sa totoo lang. Pwedeng hindi mo sabihin lahat sa totoo lang. Pero sa Diyos, sa kada lapit mo sa pare, nakikinig din ng Lord sa'yo at alam ni Lord yung pinagsasabi mo sa pare kung totoo yon o fabricated. Yun. Oy, shout out daw sabi ni Bro Chubby Martin Oy. Just sa mga kapatid sa Servants of the Divine Mercy sa Binalbagan. Yan. Shout out po sa inyo. Opo. God bless po sa buong tropa dyan sa Servants of the Divine Mercy sa Binalbagan. Yan. Sabi po yan ni kapatid na Chubby Martin Oy. Mga kapatid, gusto ko na isara ito. No? Wala na akong masabi. Ayusin na natin. 2025, ilang linggo na lang, magpapalit tayo ng kalendaryo natin. Papalit ng taon. Ayusin na natin. Patunayan natin sa mga kaibigan natin, non-Catholics, na ang Katoliko pala pwedeng mabuhay ng may kabanalan. Yun yung akusasyon sa atin eh. Wala daw tayong kabanalan. Yun ang akusasyon sa atin. Pues patunayan natin. Kaya pala natin na mabuhay ng may kabanalan. Na honest ka sa trabaho mo. Na hindi ka magkukurap kung ikaw ay nagtatrabaho dyan sa gobyerno. Di ba? Honest po tayo sa tax natin. Pwede pala yan. Pwedeng gawin. Bakit mo gagawin yan? Ano magtutulak sa'yo para gawin mo yan? Takot sa Diyos, wala nang iba. Ayan. Magandang umaga po kay kapatid na Butchoy. Uy, God bless sa buong pamilya, kuya. God bless. Mga kapatid, yun lang po yung gusto ko sabihin sa inyo. At sana mag-enjoy po kayo sa Misa de Gallo, ha. Ako po ay susubukan kong dumalo sa aming parish ng medyo maaga-aga. Opo. Iba kasi yan kapag nakaka-attend ka niyan nung ako'y bata-bata, talagang ine-expect ko talaga yan yung mga ganyan Salamat sa Panginoon at sa mga kaparian natin. Ang aga-aga nilang bumabangon. Simula sa ating Bishop Patricio, dyan sa San Sebastian, sa katedral. Maaga-maaga. Hirap maging pare, di ba? Buti pa yung mga layman katulad ko. Medyo relax pa ng konti Pero yung mga pari natin, yung mga seminarista natin, si Bro Simon, saka si Bro Kent, naku, pag mga naging pari na yan sila, schedule nila, hindi na natin mahagilap Oo, magkagayon man, naku, panalangin natin yung mga kaparian natin. Hindi basta-basta yung kanilang ministeryo. Para tayo ay alalayan, para tayo i-lead. Alright, sa ating announcement, mga kapatid, kung meron ko kayong pagkakataon, tayo ho ay sa DYAF, 11:43 sa talapihitan ng inyong mga radyo. Pwede naman i-download yan sa inyong mga cellphone. Pakinggan po natin sila, alas 6 ng umaga ang simulan niyan hanggang alas 6. Shoutout daw sa mga, sabi ni Judifel Laurente Argoncillo. Shoutout bro sa pagyakap mo sa totoong simbahan. Ay, opo. Biyaya lang po talaga ng Panginoon Diyos kaya natin na-realize ito. Dati ho tayong bumaba na sa simbahang Katoliko for 37 years pero kinahabagan lang ho tayo ng Diyos. Kaya hindi ko naman alam na dito ako dadalhin ng Lord, no? Wala tayong plano. Orthodox talaga tayo Gusto natin puntahan Orthodox pero may mga pangyayari na hindi natin makontrol. Pagka si Lord kasi gumalaw, wala kang magawa Magsasubmit ka lang sa kalooban niya. Kaya salamat ho. At pagdasal niyo ako, ilang buwan pa lang ako na yumayakap sa turo na simbahan. At sana katulad nung panalangin ko, asa ko ng prayer kay Father Darwin Gitgano, na mag-persevere ako hanggang sa dulo yung aking panalangin. Kasi maraming pwede mangyari. Sa isang taon, maraming pwede mangyari. At mag-persevere ako hanggang sa dulo with my family. Yun ang aking panalangin. Patuloy na
ating panalangin ang ating Bishop Patricio Buson at lahat ng kaparian natin dyan sa Diocese ng Bacolod. Suportahan po natin yung ating mga local parishes at yung aming parish dito sa San Juan Nepomuceno kay Reverend Father Luan Torrefranca, kay Father Robert, kasama si seminarista natin na si Bro Simon saka si Bro Kent at sa ating mga leaders dyan. Nako, maraming salamat. Hopefully, meron tayong time, Bro Simon, sa araw na to, maka kapag kape-kape tayo, baka makadaan ako dyan sa dyan sa simbahan. Maya-maya paghatid ko kay Mrs. Pakisabi na lang kay Pads. Long time no look. Oh. Sige. Mga kapatid, tayo po ay tayo po ay mananalangin na. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ama, maraming salamat po. Mabuti kayong Diyos. Salamat sa meditation. Salamat sa mga kaparian na nagsimula na ho ang Misa de Gallo kaninang madaling araw. Salamat po sa kanilang pagpupunyagi. Pangunahin sa aming Bishop Patricio Buson sa kanyang liderato na siya ho ay tinutulungan niyo at ginagabayan. Panalangin ko rin lahat ng kaparian sa buong Negros nationwide na patuloy po na magsilbing modelo para po sa amin na mga laiko. Nagdadasal po kami ng magandang kalusugan para po sa lahat ng kaparian namin dito sa Negros. Hinihiling namin ang inyong patuloy na paggabay sa lahat ng mga Katoliko nationwide. We would like to pray for our Pope Francis sa kanyang kalusugan. Pinagdadasal po namin ang inyong pagkilos para sa kanya. Nagdadasal po kami na ingatan niyo po siya sa kanyang mga pagtatravel sa iba't ibang bansa. Alam namin na sa kanyang edad at sa kanyang kalusugan ay hindi na ho basta-basta. Panalangin po namin yung mga cardinal ho namin sa Vatican, ingatan niyo po sila at gabayan sa kanilang mga kanya-kanyang mga respective roles. Nagdadasal po kami doon sa tatlong mga cardinal na posibleng pumalit, isa sa kanila. Si Cardinal Luis Antonio Tagle, si Cardinal Pietro Parolin at si Cardinal Peter Turkson ayon po sa balita sa Vatican. Ito po yung tatlong mga kardinal na ang isa sa kanila ay posibleng humalili sa aming Pope Francis later on. Pero Lord, pinagdadasal namin kasi napaka-crucial ang role ng Santo Papa. Siya yung pinakatatay namin worldwide. Alam po namin na kalakasan po namin siya. Siya ang representative ni Jesus Christ ng direkta sa lupa. At salamat sapagkat ang Simbahang Katolika ay ang natatanging simbahan o iglesia na itinatag ng Panginoong Yesus. At salamat sa pribilehiyo ng inyong lingkod ay naging kabahagi nito, bagamat nasa huling panahon na ako po ay naisama nyo. Pero maraming salamat. At doon sa mga converted pastors, nationwide kami nagdadasal, kay Bro Noe Dora, samahan nyo po siya. At dalangin po namin na yung mga converted pastors nationwide at dito po sa Negros na ako po yung kauna-unahan. Dalangin ko ang maraming pastor pa na babalik sa simbahan na kung saan sila nagsimula. Gamitin niyo ko ng mainam. Pinapanalangin ko ang maayos na dialogo para sa mga pastor na aking mga kaibigan. At ganoon din sa Maynila. Lord, bahala na kayo sa Misa de Gallo na ito. Masaya kami sapagkat nagsimula na ito hanggang 24 po ito. Pagpalain niyo nga po ang aming mga kaparian, maging tapat nawa sila sa kanilang paglilingkod sa mga parisyoner. At alam ko na napakahirap ng kanilang ginagawa. Kasama ng aming Bishop Patricio. Magkagayunman, salamat po, Mahal na Birheng Maria, sa inyong pananalangin po para po sa kanila. Pagpalain niyo po lahat ng mga viewers ngayon at sa mga may mga pinagdadaanan sa buhay, samahan niyo po sila sa kanilang mga pinagdadaanan. Yung may mga karamdaman po sa oras na ito, nagdadasal po kami na kayo po ang tutulong sa kanila. Doon po sa AJLM family na may mga karamdaman po ang iba sa kanila, probably ay samahan niyo po sila, Panginoon Diyos.
sa aking may bahay, tulungan niyo po ng aking may bahay na meron po siyang stage 3 colon cancer. Tulungan niyo po ang aking may bahay na si Annalyn. Nagdadasal kami ng himala galing po sa inyo. Naniniwala ko na may himala pa rin sa Diyos. Pero hindi namin kayo pwedeng diktahan. Discretion niyo po yan, Ama. At sa tulong po ni Birheng Maria, ipanalangin niyo po kami. At yung iba namin mga kapatid dito. Lord, maraming salamat sa maghapong ito. Samahan niyo po kami na ma-enjoy namin ang pananampalataya na kasama ang Panginoong Yesus at ang mga santo na siyang buhay na nasa langit na nagdadasal din po para sa amin. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Pakishare po itong video na ito mga kapatid. Sa tingin nyo, kung ito ay makatulong sa mga kapatiran nating Katoliko nationwide, pakishare po ito. Brother Noe, Dora, see you. Hopefully, maya-maya, bago kayo pumunta ng Dumaguete. Maraming salamat sa iyong presensya at pagdasal po natin yung mga kapastoran dito na mga kaibigan ko sa Negros. Nawa po ay makausap natin sila at kumilos ng Diyos sa kanilang buhay at upang ang ilan sa kanila ay maging bahagi uli ng simbahang Katoliko na itinatag ng ating Panginoong Yesus. Muli, maraming salamat for joining. Bishop Patricio, magandang umaga ho. At sa lahat ng mga kaparian natin dyan sa diocese. At yung aking parish priest na si Father Luan Torrefranca, Father Robert, at sa mga seminarista natin, Bro Simon o Bro Kent ako. Maraming salamat po sa inyo. Sa ngalan na aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro. Ako naman si Brad Calix. To God be the glory. Ingat po kayo. And bye for now.